Okay, so what is up mga ka-JTech? So welcome sa ating channel and eto, gagawa na nga ako ng, ng tutorial paano tubuin. So itong tutorial na to is for Alan build. So yung apps kasi natin guys is pwede siya for Alan. Pwede rin for True Network na merong battery protection. Ang disadvantage lang ng ganito guys is mag-charge lang yung ating tablet once na merong hulog or merong time. So pag walang time si Alan timer, walang charge yung tablet. So pero ginawan ko naman ng counterpart doon guys sa apps para hindi siya totally malobat even though walang gumagamit sa apps or walang naguhulog na matagal. Pero still, possible pa rin malobat yung tablet guys, no? So hindi siya totally ma-prevent. Nagkakaroon lang siya ng battery saving mode once na walang gumagamit. So automatic yun guys, no? So ito, ganito yung gawin nyo kung gusto nyo makatipid. Kasi mas mura lang to guys, around 300 lang, sabihin mo na to 300. Then, bili ka ng back converter mo. Guys, yung ganito is, bili kayo nung merong quick charging. Quick na basta ito lang for demo lang guys na. Bahala na kayo mag-isip kung paano yung mas mapapaganda, no. Ang gusto ko lang share sa inyo is yung logic niya paano buuin. Kasi, pag sinabi kasing power cut guys, nagbe-base lang yung apps doon na pag may power, merong time si class. May time si timer. Yun lang yung pinaka-logic nun. Sana magets nyo, no. So, pag bumili guys, kayo ng Alan guys, sa Shopee lang, search nyo lang Alan. Or, ilalagay ko na lang yung link sa description, kayo nang bahalang mag-order, no? Para hindi na kayo mahirapan kasi dahil pa rin nag-chat yung link pa provide ganun. Lalagay ko na lang yung link sa description. Ayan, so baba natin ng konti. Then, dito, meron tong mga kasamang wire guards ito. Mga kasama nung Alan sa loob. Ito yung mga kasama niya. Ayan. No, huwag kayo malilito ha. Pagka-unbox nyo to. Then, ito meron naman siyang diagram. Ayan, no? Sa likod. Yan din, no? Ito, dito mo kasi papasok yung 12 volt. Ito. 12 volt from power source mo. So, pwede kayong gumamit ng ganito, pero hindi ko to recommended for long term. Gamit kayo ng Alan. Ilagay ko na lang din sa description to, no, yung ganitong bali, dito ilalagay mo yung 220 volt. Dito yung output na 12 volt kasi. Bali, dyan mo i-connect yan. So, for demo purposes, ganito, ito ang gagamitin ko, no? Pero logic lang naman yun, guys. Ganun din lang. Huwag kayong malilito pag sa mga iba yung ginagamit ko, no? Ang mahalaga is 12 volt output. Kahit ano yan, basta 12 volt output yung mangyayari. So, dito mo isasalpak. So, hanapin natin yung kable na, diretsuhan tayo, guys. Matatagalan na naman, eh. Ayan. So, ito. Yan. So, ganito yung harap nyo, guys, no? So, hanapin nyo yung nakasulat. Ayan, no? May nakasulat naman dyan, guys, na 12 volt. Ayan, dito na part. Dito na part, guys, ha? So, andito yung mga puti. Dito ka sa part na to. So, isalpak mo lang to, guys. So, di ko alam kung saan yung negative dito or alternative yan. Salpak mo lang ng ganyan. Yan. Salpak lang, plug and play lang yun naman yan. Then, salpak mo dito sa positive. Di ko alam kung saan yung positive dito. Tignan na lang natin. So, salpak ko muna dito for now. Idugtong nyo lang, guys. Then, saksak ko nga yung off muna natin para save. Check ko muna, guys, kung magpa-power on. Tama yung ayan. So, hindi ko alam kung alternative to. Automatic niya madidetect. Oh! Yuray. Ayan, guys. Ayan. So, after nyo ma-connect yung 12 volt, papunta sa power source nyo na 12 volt din. Ayan, okay na yan, guys, ha. So, ganito, wag yung malilito, ha. Basta kahit anong 12 volt na power source nyo, okay lang. Then, dito nyo isasalpak yung wire nya. Ayan. Pag okay na dyan, okay na yan. Meron na siyang power source. Then, next, ito, yung wire. So, ito makukuha din lang dito. So, dito guys, hanapin nyo to. Katabi din lang ng power source nya. Dito kasi merong 12 volt na output. Then, yung sa taas nya is yung, ito. Yung sa taas nya is relay kasi yan, relay. So, ang nangyayari dyan guys, pag merong time si Alan, saka lang to naglalabas ng power. Tung nasa taas guys, ha. Then, pag walang time si Alan, walang power output to, which is tama. Yun dapat ang kailangan natin. Kasi nga, naka-power cut base tayo. Ito kasi continuous yung, continuous yung power output niya. No. So, ang gawin nyo, may nagsuggest sa akin, guys. Kayo nang bahala, diskarte nyo. Itong red, tawag dito. Ito, salpak nyo dito. Hindi ko alam kung paano ko i-demo yun. Ito, salpak nyo dito sa taas. Sa pangalawa, guys, sa taas. Yan. Pwede ang gawin nyo dito guys, i-cut nyo ito. Tanggalin nyo yung kulay red. Itong kulay red, tanggalin nyo to. Then ang gawin nyo,
yung mismong ito, yung buck converter, yung positive, papunta mismo dito sa inyong power source. Kasi mas stable yung power source niya eh. Then dito ka lang magbe-base sa red. Tama ba? Basta kayo nang bahala. Pero ganito na lang gawin natin kung paano yung ginawa ko. No? Yan. So dito, salpak ko lang to para plug and play na lang din, no? Meron kasi mga suggestion lang para mas ano. Research na lang din kayo, guys. Basta ang mahalaga maintindihan nyo yung logic, no? Ay, ngayon ito, salpak ko siya dito. Ito sa pangalawa, guys, plug and play lang to. Yan, hindi naman kayo malilito kasi merong guideline yan. Hindi yan papasok pag mali yung pagka-pwesto. Yan. Pag naipasok mo ng ganyan, okay na yan. Tapos dito kasi sa taas yung Allen. Ito, may wire ba ako dito? Meron. Yan. So, yung Allen coin nyo, tagilin natin to, no? Yan. So, dito salpak lang natin to, guys. Salpak nyo muna to, pinakalikod niya. Yan, pag nasalpak nyo na, ano yan. Ngayon dito, ito guys, meron kasi iba-iba to. Meron din dito yung bill acceptor ata, di ko alam, di ko na ni-research eh. Kasi nag-research lang din ako. Ito yung pinakataas, ito yung sa ano, ganito yung Allen niya. Ganito yung ginagamit na Allen. Dito sa taas yung nilalagay guys dito. Ito kasi ang alam ko yung 5 peso coin na ano yung iba. Pero research na lang kayo. Basta ang gusto ko lang is, ito. Bahala na kayo guys. Then, hanapin nyo yung kable nito. Yan. Ito pala guys, wag nyo nang gamitin to. Or gamitin nyo to pag magbibuild na talaga kayo. Kasi ito maiksi lang yung wire. Ito may kasama pala siyang pang Allen. Press natin, di makita. Yan, ito. Ito plug and play pala to. Ayan. Hanapin nyo yung ganito dun sa kasama na wire. Salpak nyo lang din. Ganun din lang yan guys. Ito kasi parang preset ni Allen. Then ito, salpak nyo na lang dito sa pinakataas. Ito. Automatic na yan. Dito. Ayan. So, ganun lang. Ang dali-dali lang, oh. Mas mahirap pa yung isang build natin, guys, na, ano, sinusundan. Ayan. So, ganun lang. Then dito, ito kasi yung power output. Pag merong time, may lalabas na power. Pag walang time, walang lalabas na power. Kaya nga, naging power cut. Tapos dito, yung positive, syempre, back converter na gagamitin nyo, guys, Or pwede kayong gumamit ng quick charging. Mas maganda yun kaysa ito. Dito, saan na yung pampaluwag natin? Ito. So, yung red, ito kasi yung positive niya guys. Ayan, bin plus. Yan. So, doon nyo ilagay yung positive. Yan lang. Ito yung pinaka-basic na setup guys. Promise. Ay! Nagaground ako. Yan, sa kabila naman is negative. Hindi naman kayo malilito dyan eh. Yan, kung self-build kayo, makakamura na kayo dito. Yun lang, papagastos kayo sa license. So dito naman kasi guys, ang kagandahan nito, sa setup na to, any software na power cut base, pwede yung gamitin. So kahit hindi yung sa akin, okay lang guys. Kasi hindi naman ako naghahanap ng mga talagang Yan, basta kahit kaninong software, basta power cut, pwede yung gamitin to guys. Ito yung pinaka-tutorial nyo na. Di ba? Yan, ngayon. Okay, so yun na yung pinaka-setup. Basic setup niya. Di ba, ganun lang. Tapos, okay, sabay na natin yung sa apps. Okay, so dito, kunin nyo yung tablet. Sabay natin sa reflash. Ito kasi yung ginagamit ko. Redmi Pad 2. Ilalagay ko na lang din yung link ng Pad 2 na to sa description, no. Ang bigat naman na ito. Okay. So yan. Ito kasi guys, for gaming talaga to. Kahit kanino nyo tanongin. Mas maganda pa to kaysa sa Redmi Pad SE. Promise. Kahit nasa 4GB, 128GB lang yung storage nito, panalo pa rin. Okay, so yan. So dito, first na gagawin nyo sa tablet is kailangan yung ito guys, tutorial na to sa software ko So yung pag-setup nito pang universal, kahit anong software na gamitin nyo, pwede. Ito guys, tutorial na din, isasabay ko na sa pag-setup nito. So yung apps ko kasi pwede siya sa True Network or True Power Cut. So nasa isang app lang yon. So first na gagawin nyo guys, i-reset nyo yung tablet. Mas maganda guys, naka-reset yung tablet. Sige, reset muna natin.
Basta factory reset nyo guys, as in yung factory reset. Yan. Search nyo lang factory reset or reset, lalabas yan. Then, i-post ko lang muna guys kasi ayokong masyadong tumagal tong video. Basta i-reset nyo muna, no? Reset. Pag reset, balik kayo dito sa video. Okay, so after nyo ma-reset, ayan, tapos ko nang ma-reset to guys, no? Gamit ko Redmi Pad to so bahala na kayo kung ano. Hanapin nyo lang yung OS version or tinatawag na build number. Search nyo lang dito. I-search nyo dyan. OS version. Lalabas naman yun eh. OS version. Yan. Or build number guys. Lalabas yan. Yan o. Then, click nyo guys. Yan. Medyo mahina yung brightness niya. Taasan nga natin. Okay. So, dito, hanapin yung OS version. Pag Redmi Pad to yung gamit nyo. Pag ibang tablet guys, nasa build number yon. Yan, tap nyo yan ng mga 10 times hanggang lumabas yung You are now developer option. Yan. Pag lumabas yung You are now developer option, scroll down kayo, punta kayo sa additional settings. Hanapin nyo na lang guys yung developer option or search nyo na lang. So, developer option. Dito, meron akong kailangang tanggalin dito guys. Sa Redmi Pad to. Ito pang Redmi Pad to lang guys ha. Sa iba, hindi ko alam kung need pa tong gawin. Sa Redmi Pad 2, kailangan nyo i-click yung reset to default. Kasi tanggalin natin to eh. Yung multi-window na yan. Tanggalin dapat yan. No. Dapat matanggal yan. So, dito, kailangan mong i-click ng 5 times yung reset to default values. Hanggang lumabas yung turn on system optimization. Turn off mo yan. Then, merong lalabas na permission. Accept mo lang yan, guys. Para hindi nila ma-bypass yung system. Then, dito, ang ginagawa ko, guys, ito. Additional to na settings guys. Background limiter, select mo lang 2 para at least yun may kasama yung apps na mag-help sa stop ng madaming apps. Then pag okay na yan, punta na kayo sa developer, sa USB debugging, hanapin nyo yan. Yan o. Then, eto guys, hanapin nyo to. Ito yung pinaka-importante. USB debugging. Turn on nyo yan, yung toggle nya. And may lalabas na countdown sa ano. Basta yun yung hanapin nyo sa mga ibang tablet kasi iba-iba ng style yan eh sa tablet. Kaya bahala na kayo guys maghanap. Basta ito yung mga hanapin nyo, pare-pares lang naman. Yan. So ngayon, na-turn on na natin yung, doon na tayo sa computer. Wait lang guys. Ito pala guys, huwag kayong gagamit ng gesture. Ito kasi gesture kasi yan guys pag nagbabak. Gamit kayo ng navigation. Palitan nyo ng button. Navigation, search nyo lang. Yan, palitan nyo ng button guys. Huwag kayong gagamit ng para hindi ma-bypass. Kasi bypassable yung system pag ganun. Yan, button. So pag button na yan, okay na. So, doon na tayo sa computer guys. Wait lang Okay, so dito nawakan ko na yung cellphone. So dito kailangan nyo ng computer or PC or laptop, ganun. Yun, dalawa yung PC tsaka. Basta yun, PC or laptop. Now, so first thing you need to do is punta kayo sa Google Drive. So nakalink naman yan, hanapin nyo yung link ng Google Drive ko. So lalabas ito guys. Yan yung ito. Then pasukin nyo yung stable version. Yung mga pyesa guys, andito Ito yung mga pyesa ng True Network. Pero gagawa ko ng pyesa link ng Alan. So, check nyo na lang yan, no? So, stable version. Download nyo tong latest, guys. Ito, JTech Piso Tab, WLAN Power Cut Centralized. Merong date yan, guys. No? So, download nyo yan. Click nyo lang yung 3 dot. Then, download. Basta download nyo yan, guys. Click nyo yan. Yan ang i-download nyo. Pag na-download nyo na yan, ganito yung lalabas. No? So, ito, right-click nyo lang yan. Then, extract. Ganito yung pang-extract nyo, no? Extract nyo ganyan. Lalabas tong folder na to. So, kung iba yung lalabas guys, download kayo ng WinRAR. Yan. Basta ang mahalaga ma-extract nyo. Tumatagal tayo eh. So, buksan nyo tong folder na to. Ito yung mga files na kailangan. So, first thing na gagawin nyo is extract nyo yung ESP32 drivers. Yan. Then, open nyo yung ESP32. Then, click nyo yung ito, 64. Yung merong 64 guys, no? Double click nyo yan. Then, next lang. Then, finish. Then, back. Punta kayo dito sa ating flasher. So, ito guys, meron dalawa dito. Yung need calibrate, make sure na pinanood mo yung calibration. Ito optional naman guys. Kasi itong need calibrate, meron niyang anti-pitik na setup. Pero, pag hindi ka gamay mag-setup ng ganun, okay lang naman guys. Ito ang gamitin mo, no need calibrate. Pag bago yung Alan coin mo, pwedeng-pwede to. No. Kasi,
basta yun ang piliin nyo guys, no? Pag bago ang alan nyo at ayaw nyo mag-calibrate, ito yung gamitin nyo. Pag gusto nyo mag-calibrate, ito yung gamitin nyo. So, gamitin ko muna yung no need calibrate. Kahit saan naman dyan, okay lang. Kasi ang mag-handle ng time is yung alan mismo. I mean, ang ibig sabihin ko lang dyan guys, pag nag-switch kayo into network mode. No? So, for now, itong gamitin natin, no need calibrate. Buksan nyo lang yan. Later na pala guys, ito muna, Python. Install nyo muna yan. So, double-click nyo yan. Dito, click nyo yung add Python exe. Then, click install. So, huwag nyo lang matapos ma-install. Okay, so pagkatapos ma-install, ganito yung lalabas. Close nyo lang yan. Then, dito pwede nyo nang buksan yung flasher. So, no need calibrate. Buksan natin yan. Okay, so ang setup nito guys as Alan Coin Timer. Ito yung pinaka, ang gagawin lang natin is flash natin. Tawag dito. I-activate lang natin yung mismong apps. So, dito, i-click natin yung install libs. Ito muna guys. Ito, yan. Click nyo yan. Automatic yan. Mag-install yan ng kung ano dyan. Sa akin kasi naka-install na, no? Yan. Hanggang sa matapos. Pag natapos yan, need nyo nang isalpak yung ESP32 nyo. So, wait lang. So, ito. Guys, ang bilhin nyo, yung model na CP21. Wag yung CPH3 ba yun? Basta yung CP21 yung unahan niya. Kasi merong iba't ibang, pwede rin kayong gumamit ng ESP32, 30 pins. Pwede rin ESP32, 38 pins. Ang mahalaga is yung pinout niya, guys, no? So, same number lang naman. So, yun. Salpak nyo, guys, dito. So, bigyan ko kayo ng sample. Salpak natin. So, wait lang, Ito. Nasaan na yun yung kable ko? Salpakan nyo ng kable dito, guys. Ano yun? Ito. Salpak natin sa ating laptop. Papunta sa inyong ESP32. Salpak ko lang Hello guys, sorry. Ang tanga ko. Hindi pala hindi pala True Network tong setup natin. Yun pala, sorry. Ito guys, wag nyo nang gagawin yung ginawa natin. Ang kailangan nyo lang pala is, ito. Skip nyo na yung pag-install guys I mean, sige gawin nyo na yun. Ang skip nyo lang is ito. Isalpak. Kasi hindi pala tayo mag-flash. Alan Coin Timer pala yung gamit natin, sorry. Ang next na gagawin nyo is, install nyo muna yung apps. Ang isasalpak pala natin yung tablet, sorry guys Ayan, so, ayoko na ulitin yung video Ayan, so dito, kahit wala kayong ESP32, okay lang. Ito pala yung setup natin, Alan. So, ito ang kailangan natin. No, yan. Ito kahit wala yan, wag yung isipin. Ngayon, after natin mabuksan yung mismong JTEC dapat pala di natin ginawa yung pag-install ng ESP. Pero okay lang yun guys for future na gusto nyo mag-switch into ESP. Pwede yun. So okay na yun. Then, ang kailangan lang natin gawin install yung apps sa mismong tablet. So salpak natin yung tablet. Ita-transfer natin yung mismong Yan. So salpak nyo. Salpak natin sa computer. Ika-copy kasi natin yung mismong APK. Yan. So dito guys, slide down nyo lang. Allow lang. So, dito slide down nyo. Dito kayo na part slide down. Change nyo yung charging. File transfer. Yan. Para ma-access natin yung file storage. Tapos dito, ito guys, yung app release na yan, yan ang ika-copy nyo. So, right click, copy. Punta kayo sa mismong storage ng inyong tablet yan. Then, punta kayo sa download. Then, right click, tapos paste nyo. Yan. Ngayon, na-copy na yung apps na yun papunta sa ating tablet. So, punta tayo sa file manager. Agree lang. Then, allow all. And dito guys, internal, download. So, install nyo to. Sorry guys, medyo napahaba tuloy. Ayan guys. So, allow lang natin. Then, wait natin for 10 seconds. Napahaba tuloy gawa ng kahit ano pala tawag dito. Hindi, okay lang. Basta yun guys, sundan nyo na lang to. Napatagal tuloy tayo. Okay, then okay. Then install. So, install nyo yung mismong app natin, JTEC Bendo. Then, dito, done nyo muna for now. Then back. Ngayon dito guys, kailangan natin siyang i-activate, no? So, dito, make sure na gawin nyo is unplug, tapos plug nyo ulit. Unplug, tapos plug. Make sure na kung anong lilitaw dyan na allow is i-click nyo yung allow, no? So, click natin yung check ADB.
Ayan, make sure na ganito yung lalabas guys, device, hindi unauthorized. Pag unauthorized yung lumabas, ibig sabihin, hindi pa nag-pop up dito yung authorization. Kailangan yung i-allow yon. So, unplug tapos plug nyo lang yung kable. Now, pag okay na yan, ganyan na, click natin yung activate device owner. Ayan, so activated na, okay na yan guys. So, hindi natin kailangan yung computer. So, pwede natin tanggalin. Yan. Ngayon dito guys, pwede natin buksan yung apps. Ayan. So, first time na open ng apps, first install, kailangan nyo i-allow yung mga permission. So, click nyo yung JTech. I-allow nyo lang yan. On nyo. On. Then back. Then back ulit. Yung battery usage guys, i-click nyo no restriction na. Ayan. Dapat ganyan, no restriction. Then back. Ayan. So, mabubuksan na tayo dito. Okay lang kahit red dot yan guys, kasi power cut yung gagamitin natin. So, dito punta tayo sa admin. Click nyo lang gan. Then, ito yung papakita ko. Click nyo yung, ito yung default password na at JTech. At JTech 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung default password guys, pag bagong install. Then, login. Then, punta kayo dito sa settings. So, allow lang yan. Dito guys, i-on natin yung power cut mode yan. On nyo lang yan. Pero guys, hindi nyo ma-on yan. Kailangan nyo ipa-activate muna sa akin, no? So, kailangan nyo munang ipa-activate. So, dito, try natin i-activate ng ano. Yan, click natin to. On muna natin yung chaos. Yan, so login lang ulit. So, turn natin tong default launcher. Chaos mode, on natin. Yan, back, exit tayo. Dito, click natin yung insert coin. Magre-request yung activation, guys. So, pin nyo na lang ako for activation. I-remote ko yan, guys. Ako mismo mag-activate. So, after ko may ilagay yung password, activate na natin. Valid password, wait lang. Okay, so, device activated, guys. So, next is, pwede natin i-turn on yung power cut mode. Pag na-activate na yan, guys, pwede nang i-turn on. At JTech. Yan, login. Dito, punta kayo ulit sa settings. Pwede natin i-turn on yung power cut mode niya. On nyo yan. Yan. Pag naka-on na yan guys, back tayo. Pwede na tayong magsalpak. Ito kahit disconnected yan, okay lang. Kahit walang internet, pwede yan guys. Ngayon dito, ito salpakan natin ng ano. Ito guys, salpakan nyo ng sock charger. Okay, so medyo matagal na yung oras natin. So ito guys, sinaksak ko na yung kable. So dito nyo ilalagay yung charger ng ano So, mag-charge lang to once na merong time. Okay? So, ngayon, i-power on na natin si Alan. Yan, baliktad pa pala. Yan. Okay? Okay, so yan. Naka-power on na guys. Now, ngayon maghulog tayo. Ang mangyayari kasi dyan guys, pag merong time si Alan, magkakaroon ng charge ito. So, ngayon mag-unlock yun. Automatic yun guys, no? So, salpakan natin ng coin. Piso. Wait lang guys Mahirap isang kamay. Hulugan ko lang. Ayan. So, merong 2 minutes. Power cut mode. Yan. Nag-unlock na siya guys. So, dito, magagamit na. Ito kasi wala pa akong nilagay na apps. Kaya, kasi bagong install nga, diba? So, doon sa add whitelist lang yun guys. So, di nila yun mai-exit. Hindi nila ma-access yung wifi nyo para scan yung QR code. Di nila ma-access yung settings. Kung ano lang yung inalaw yung apps, yun lang yung ma-access nila dito sa pinaka-launcher natin. No. So, ayan. Merong power output galing from Alan. Then, mamaya, pag natapos yung time, is mag-unlock. Mag-ano yan. So, dito maglalak yan, guys. So, hopefully, nagets nyo yung tutorial natin. So, ito guys, pinakamurang build to. Kasi ito yung build ng iba eh. Ang ginawa ko lang is parang nilagyan ko ng another option yung apps natin na kung saan pwede tayo mag-switch sa ganitong setup or sa mismong True Network na kung saan yun kasi merong charging protection eh. Ito wala. As in magcha-charge lang siya pag merong naglalaro. Ganon, babad siya sa charging while ginagamit. Yan yung disadvantage ng ganitong setup. Then guys, ito gumagana din yung auto logout. Lahat ng features ng apps ko, auto logout, remove Google account, file cleaner, yung deep freeze kasi yung tawagin nila eh. File cleaner,
Ganon. Overlay, pwede mo i-turn on yun. Merong overlay yan. So, magkakaroon pa sila ng other time once na natapos yung time nila, no? So, yun lang naman yung kagandahan nito, guys. Ang kagandahan kasi ng ganitong setup, as hindi ka may stress, si Alan na yung mag-handle ng time. Kung baga, pag naghulog ka, automatic credit. Yung True Network kasi na setup natin yun, guys, minsan, nagmi-miss out yung pagpasa niya ng data. Pero kagandahan nun, guys, meron siyang battery protection. Pero kung magigits mo kasi yung flow ng system nun is okay siya para sa akin. And guys, so ito, patapos na yung time, tignan natin to kung maglalak siya. 3, 2, 1. Yan. Yan, naglock na siya, guys. So ayan, meron din siyang clearing time para mag-auto logout, yan, etc. So, yun lang, guys. So, yun yung pinaka-tutorial natin. Napaka-basic na build-up. So, kayo na lang mag-upgrade ng mga setup nyo dito kung anong tingin yung mas magandang buuin, no? Basta yun yung logic niya. Basta merong power output, ma-unlock. Pag walang output, maglalak. Yun lang. So, thank you for watching and goodbye. Yung ano pala, guys, sorry. Yung mga link, ilalagay ko na lang sa isang docs para makita nyo lahat tong Alan build. So, yun lang. Pag magpapa-activate kayo, guys, PM nyo na lang ako.